Kinancel na yung pag-apply sa loan dahil meron daw kailangang bayarang deposit o advance payment fee yung isang nangungutang dito sa isang online loan na nakukuha sa social media. So yung mga ganitong klase ng mga online loan apps, legal ba yung proseso ng mga yan? At tara talakayin natin dito sa video ito. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, ang TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong po sa inyo, malaking tulong din po sa aking mga social media ang pag-like at ang mga pag-share ng aking mga videos. At para updated po kayo, ay pakihit lang po yung mga notification bells natin dyan para sa mga videos natin about sa usapang online trading apps. Disclaimer po muna bago ako magsimula. Hindi po ako nanghihikayat na kayo mga utang dito sa mga OLA. Hindi po ako OLA promoter. Ako po sinisilip ko lamang yung mga OLA nire-review ko para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about dito sa mga kanilang proseso ng pagpapautang at sa kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at tamang guide o informasyon sa aking mga nararanasan dito sa mga online loan apps. So yun, silipin natin yung isang post, isang online loan victims community Facebook page, no? Post ito ng isang naka-anonymous. So ito sabi, once your loan is approved, it means the processing has already been completed in our system. According to our policy, if you choose to cancel after approval, a 50% cancellation fee applies. This is because the system has already allocated the loan amount for you. Let me know how you like to proceed. Ngayon, sagot ng biktima, wala nga pong pang-deposit eh. Ito na, sagot naman, let me ask you po. Please consider that you're requesting a loan without providing any form or collateral or guarantee. Kung kahit 5K ay hindi nyo kayang tiyakin mula sa loan ninyo, paano namin malalaman na kaya nyong bayaran ng 50K sa aming kumpanya? Sir, paano po namin malalaman ng halaga ng kalidad ng isang kliyente kung hindi nyo kaya magbigay ng 10% ng halaga ng inyong loan? Paano nyo po ito mapapatunayan? Ito sagot niya sa ilalim na medyo naputol, kaya nga po kami naglo-loan kasi wala pong pera, tapos kami pahihingian o magbibigay nito po. So tama naman. Unang-una tandaan nyo, yung mga ganitong klase ng mga panghihingi, pagkatapos dahil hindi nyo kayang ibigay yung halaga ng amount o amount ng kanilang deposit fee o advance payment fee. Kunwari, 50,000, tapos meron kang kailangan bayaran na 10% para ma-process yung inyong utang. Tandaan ninyo, tayo po nangungutang. Kaya wala nga tayong pera, tapos tayo maglalabas. Marami na lumapit sa akin dito sa mga ganitong tanong, no? Yung iba na sa TikTok ko, medyo natabunan na kasi yung screenshots ko, kaya dito ko na balikan yung mga ganitong klase ng mga problema sa mga online loan apps na nasa social media. Tandaan ninyo, wag na wag kayong sumasang-ayon dito sa mga OLA na mayroong down payment o yung advance payment fee. Scam po yung mga yan. Pangalawa, lagi nyo tatandaan, tanungin nyo kung ano yung lending company na yan na sinasabi nila. Kung madalas kasi sa mga yan ay gumagamit ng mga legit na mga lending companies na merong physical office. Kasi yung mga karamihan sa mga ganito, may pangalan, kunwari si Iyo, no? Example ko si Iyo, merong gumagamit niya na nakita ko sa Facebook page. Tapos nabalitaan ko, nagpapa advance payment nga, yung may deposit na something, example like that, 50,000 yung inihiram niya, kailangan daw magbigay ng deposit na 5%, 10%, o so almost 5,000. Ngayon, dahil nga raw doon sa, no, example ko lang si Iyon, na ginagamit, baka kasi ginagamit nila, yung mga legit na lending company. Pagkatapos ngayon, dahil hindi niya naibigay, nasa process na raw at naging tawag doon, na-aprobahan na raw po yung loan na 50,000. No, do ganito yung kailangan niyang gawin, sabi nun sa victim, kailangan daw niyang bayaran yung kalahati nung niloan dahil na-approve na raw po at nasa i-release na lang, no? So, parang mas malaki yung naging problema nun ng utang. Pero mo, hindi ko naman tinuloy yung pangungutang ko dahil may amount na malaking halaga na hindi naman kayang bayaran. Pagkatapos ngayon, magiging kasalanan pa niya na kailangan magbayad siya ng 25,000, di ba? It's a reality that is a scam na mga online loan apps o mga online loan na nakukuha at nakikita natin sa social media. Tandaan nyo mga kadyanin, kapag mga ganitong klase ng sistema, no, ulitin ko, walang ganyang klase ng mga online loan apps.
o kahit sa mga lending company, no, kung meron man ibabawas o yung mga processing fee, doon na ibabawas yun. Kaya mas naniniwala pa ako doon sa mga online loan apps na babawasan yung utang mo doon sa principal amount na hiram mo. Kunwari, 5,000, hinihiram mo. Tapos itong si Ola, babawasan niya ng 2,000, di 3,000 na ibabayaran mo. At least yun, excuse me, may nakuha kang pera. Unlike this one, ikaw yung maglalabas ng pera. Pero magda-down ka ng 5,000. Sasabihin nila, ay sir, mayroong problema. Yung OTP po nagkamali. Kailangan niyo po ulit mag-deposit ng another 5,000 para ma-release po yung 50,000. Di ba? Parang doon pa lang mag-isip na kayo, no? Para maiwasan yung mga ganitong klase ng mga scams sa mga online loan apps, sa mga social media online loans, okay? Kasi ang daming lumapit talaga sa akin dyan, ang dami raw na biktima, ang dami gagawin. Kung sakasakaling kayo, makaranas ng ganitong klase ng mga online loans sa mga social media, no? Wala na tayong magagawa. The reality is this. Pero kung meron kayong makukuhang mga detalye o informasyon about dito sa mga ganitong klase ng mga online loans na nakukuha nyo yung sa social media, save nyo yung mga pictures, yung mga screenshots, ng mga ganyan, kung kayo nakapagbigay, tapos saan nyo pinadala, kung saan number yan, kung anong company yan, kung saan payment, di ba? And then, tsaka nyo dalhin sa PNP Anti-Cybercrime. Mas maganda rin sa PAOK, andun na po silang lahat. Kasi para sa isang one-stop shop, andun po para, andun na po yung mga investigador. Kung sakaling kayo nakapaglabas ng malaking halaga, tapos sasabihin nyo kung ano yung lending company na yan na nanguha sa inyo ng ganung halaga, di ba? Tapos ipakita nyo yan. Kasi, totoo lang, no, real talk lang, hindi nyo na mababawi yung pera. Maliban na lang siguro kung matutuluyan na makasuhan, ma-raid, tapos sa patunayan na ng i-scam yung mga ganito, pero para sa akin, halata namang scam kasi nangunguha ng pera eh. Imbis na yung nangungutang na magkapera, ikaw na nangungutang ang problema. Okay? Paala-ala lang, no? Huwag tayo masyadong nasisilaw agad-agad sa mga ganyang klase ng offer na makakakuha ka ng malaking halaga, 50,000, may 100,000 pangaraw, something like that. Basta 10% babayaran mo, tapos bigla ka nang dadalhin sa Telegram na sasabihin, yes, nakaloan yung mga kasabayan mo, yung batch mo, yung mga sasabihin na, lima kayo sa batch na yan, tapos sabihin, nakaloan na kami yan, 4 yung nagsabi na nakapag-loan. Pero ikaw lang talaga yung biktima ng mga yan. Paalala lang, ulitin ko para maiwasan nyo. At hindi tayo maloko nito mga online loan apps. Kahit nga sa mga online loan apps, nasasabi ko sa inyo, di ba? Kalahati lang yung nakukuha ninyo. Kasi, processing fee, service fee, the hidden charges, tapos ibabalik mo 7 days. Ito naman, di ba, estilo. Ikaw yung maglalabas ng pera talaga. As in, wala kang mababawi kahit konti. And it's free online loan app, may nakuha kang pera. Diba? Kung di mo man mabayaran, problema na nila yun. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Maging vigilant po kayo. Maging matalino po kayo bago tayo manghiram. Oo, alam ko mahirap ang buhay, pero maging matalino po tayo sa bawat transaction na gagawin natin dito sa mga online loan apps. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking social media account ng Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa uulitin.